Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ika-24 na kabanata. Natasha's POV. Ang ganda-ganda niyo po talaga, Miss Natasha. Maggiliw na palatak ng baklang nag-ayos at siyang nag-makeup sa akin. Tipid ko lamang itong nginitian sa salamin. Ewan ko ba, kay dali lang namang ngumiti. Pero sa sitwasyong kinasasadlakan ko ngayon, parang ang hirap-hirap nitong gawin. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi pa rin ako makapaniwala sa naging desisyon ng mga magulang ko. Ako na inagrabyado at sinamantala ang pagkababae, pero pinagkasundo at pinakasal pa nila ako sa taong sumira ng buhay ko. Hindi na nila pinatagal pa't minadali na rin itong araw ng kasal matapos ng mga araw na nangyari ang lahat. To save both names and grace, I guess? Kaya kailangang madaliin. Hindi mo kailangan ng hard makeup para masabing maganda kasi kahit light makeup lang tulad ngayon, litaw na ang kagandahan ninyo. Dapat matuwa ako dahil pinupuri ako't sinasabihang maganda, pero hindi ko kaya, hindi ko magawang matuwa dahil sa nangyayaring ito ngayon. Paano nga ba ako napunta sa masalimuot na sitwasyong ito? Nakilala ko si Chance, naging kaibigan at pinagkatiwalaan. Pero anong ginawa niya? Sinira niya hindi lang ang tiwala ko, kundi buong buhay ko! How I regret and wish that everything's just a nightmare. Na magigising din ako at makakatakas sa lahat ng ito. I regret crossing ways with him. I regret meeting him. I regret trusting his smile and his words. I regret building friendship with such a psychopath man. If I could just undo everything that happened. If I could just go back to my original life without him fucking up my way. Wow, she's very pretty. She looks so perfect. Magiliw na naibulalas ni Mrs. Scottville nang hinatid na ako sa opisina ng judge na magkakasal sa amin ng kanyang walang hiyang anak. Si Chance na may automatikong napatayo sa kinauupuan nang pumasok na ako. It's very evident na naalagaan ninyong mabuti ang bunso ninyo. Patuloy na papuri ng kanyang ina. Pinaabot yon sa akin namang ina. Mom smiled and nodded very proudly. Yeah. Si Daddy ang siyang lumapit sa akin at kinuha ang kamay ko para ihatid ako sa harapan. Ayoko pa sanang ibigay ang kamay ko dahil sobrang galit ako at nagdaramdam sa kanya, sa kanilang lahat. Imbes na ipakulong ang taong nandukot sa akin, ipinagkaluno pa nila ako sa kanya. For what? For the damn business's sake. Besides, kilala nga pala ang Winfor Group of Companies sa buong bansa, kaya hindi pwedeng madungisan ang pangalan at reputasyon. At imbes na mag-abala sa pagsampa ng kaso at pagpapakulong sa taong nagkasala, ay inareglo na lamang ang lahat para manatiling tahimik at mabango ang pangalan ng dalawang naglalakihang negosyo. I just hated everyone and everything right now. Gusto kong sumigaw at magwawawala sa galit dahil parang sasabog ako sa nararamdaman ko, pero pinigil ko ang sarili ko. Is this what they want? Fine, I'll do what they want. Nang matapos ng lahat ng ito, niyakap ako ni Mommy at naging emosyonal itong bigla. I'll miss you, my baby. Galit din ako kay Mom, pero mas nanaig sa akin ang lungkot. Kaya tumulo rin ang luha ko habang yakap niya ako. Chance, please take care of my baby, okay? Huwag po kayong mag-alala, tita. Marahang tugon ng lalaki. How I hate that voice. Every time I see him or hear his voice, bumabalik lang lahat ng kagaguhang ginawa niya sa akin. Nang maghiwalay kami ni Mommy, ang katabi naman niyang si Aiden ang mahigpit ring yumakap sa akin. Nag-aalala. Okay ka lang ba, friend? Malungkot niyang tanong. She knows everything I've gone through and she couldn't help but worry for her best friend. Siya na lang ang pakiramdam kong kakampi ko rito. Pagkaka kong tumawa nang kumalas kami sa yakap, I need to be okay, as if I still have a choice, right? Narinig ko ang pagtikhim ni Daddy mula sa likuran ko at natahimik ang lahat. Nagiging prangka lang naman ako kahit sa huling mga sandaling hindi pa ako natatali sa taong nang walang hiya sa akin. Gayon pa may inignora nila ang pagpaparinig ko at parang walang nangyari. Tuluyan akong ibinigay ni Daddy sa taong pakakasalan ko. Asahan kong hinding-hindi mo pababayaan ang anak ko, Chance. How dare him? How dare him na ipagkatiwala ako sa taong dumukot sa akin na para bang wala lang ang lahat at parang hindi ako inagrabyado nito. Tiningnan ako ni Chance at nginitian tapos ay tinanguhan si Daddy. Wala po kayong dapat na ipag-alala, tito. Wala akong hindi gagawin para maalagaan ko ng mabuti ang anak ninyo. He handed me his arm. I looked at him with so much anger and hatred in my eyes. How dare him do this to me after I trusted him? Umiwas ako at kumapit sa kanyang braso. Wala na akong magagawa, nandito na ako. This is what everyone wants and I'm just everyone's puppet here.
Dinala niya ako sa harap ng nakangitiring judge na mukhang kanina pa naghihintay sa amin. Handa na po kami, Judge. Anya rito, tumango ito at inumpisahan ang seremonyas. Everyone except the bride and the groom, please be seated. Good morning, ladies and gentlemen. May I begin by welcoming you all here today to the lovely setting of the marriage of Chance and Natasha. Today marks a new beginning in their lives together, and it means a lot to both of them that you, their family and friends, are here to witness their wedding vows and celebrate their marriage. The truth is, I was the one who chose a civil wedding, when in the everyone from both families wanted a grand church wedding. Ako ang matigas at mariin na nagsabing gawin itong civil. Pumayag na nga akong pakasal, di ba? Kaya kahit papaano'y ako bilang bride ang pipili ng style ng walang kwentang kasalang ito. To hell, I would let this psychopath beside me na dalhin ako sa altar at iharap sa Diyos. It is one of my duties to inform you that this room in which we are now met has been duly sanctioned according to law for the celebration of marriages. You are here to witness the joining in marriage of Chance Scottville and Natasha Winfor. If any person present knows of any lawful impediment why these two people may not be joined in marriage, he or she should declare it now. Kung mayroon mang tutol sa kasalang ito, walang iba yon kundi ako mismo. But I will not voice it out here. Oh, come on. The grace of Winfor and Scottville will be stained kapag ginawa ko yon. Could I ask you both to please hold hands? Ayoko man, pero si Chance ang gumawa ng utos ng judge. Before you are joined in matrimony here today, I have to remind you both of the solemn and binding character of the vows you are about to make. Marriage, according to the law of this country, is the union of one man with one woman, voluntarily entered into for life, to the exclusion of all others. These vows, which unite you as husband and wife, constitute a formal and public pledge of your love for one another. I am now going to ask each of you in turn to declare that you do not know of any legal reason why you should not be joined in marriage to each other. Essence of marriage? Voluntarily? Love? Blah, 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 whatever. First of all, simula sa araw na to, wala nang kwenta sa akin ang salitang kasal. Voluntary? Come on. I didn't even come here voluntarily. I'm here to maintain the unstained image of the Winfors and the Scottvilles. And love? I don't believe in it now. Nawala sa akin si Leven na siyang tanging minahal ko. At ngayon kinakasal ako sa lalaking hindi ko mahal at nang dukot pa sa akin. And yet you want me to still believe in the fairy tale illusions of love? You must be crazy. My love forever, always true. In every heartbeat, it's me and you. Through every storm, through every weather, we'll face it all together. My love forever, endless and pure. In your embrace, I find my cure. With every breath, with every letter, I love you more. My love forever. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Dawn, a light so bright, guiding neon. In your eyes I see our dreams unfold. A story of love forever told. Whispers of forever in the night. Promises of holding each other tight.